Patrick's POV. Sa dami ng iniisip ko parang gusto kong umiyak. Bulong ko sa sarili ko. Wala ko ibang maramdaman kundi sakit at pananabik. I'm aching for her. God, mahal na mahal ko siya. Napabuntong hininga ko at sumandal sa upuan habang nakatingin sa kawalan. Nilulunod ko ang aking sarili sa mga alaala na magkasama pa kami ng asawa ko. I miss her warmth. I miss her smile. I miss her so much. Napapitlag ako nang tumunog ang aking cellphone na nasa bulsa ng aking pantalon. Agad kong sinagot yun na makitang numero ng aking sekretarya. Sir, mabuti naman po at sinagot ninyo na. Natatarantang sabi nito. Kumunot ang aking noo. Problem, miss? May naghahanap po sa inyo. Kanina pa po niya kayo hinihintay. Paliwanag nito. Who? Christoph and Troy Cruz daw po. Rosa's cousin. Tumaas ang isang sulok ng aking labi. I will be there. Offer them some coffee while I'm on my way. Right away, sir. Pinutol ko na ang tawag. Matagal akong nakatitig sa aking cellphone. Pinagmamasdan ang litrato ni Rosa na naka-wallpaper doon. Ngumiti ako ng malungkot. They are going to kill me, aren't they? No doubt. Tumayo ako sa aking kinaupuan at naglakad palabas ng mall. Pinuntahan ko ang kinaroroonan ng aking kotse at pinatunog iyon. Pumasok ako sa driver's seat at pinaandar na ang sasakyan. Agad akong sinilubong ng aking sekretarya pagkapasok ko sa aking opisina. Samantalang ang magkapatid na may nakaupo lang sa mahabang sofa at pinapatay ako gamit ng matatalas na tingin. Leave us, sabi ko sa aking sekretarya na agad naman itong sinunod. Akala namin di ka na makakarating, Belmonte? Nang uuyam na saad ni Troy. Hindi bahagang buntot ko, Cruz? I shot back. Really? Troy said while devilishly smiling. Sumunod ang aking mata sa tasang ibinaba ni Christoph na may bababang mesa. Tumayo ito at matalim akong tiningnan. Time to go to hell, Patrick Gavin Belmonte? Mariing saad ni Christoph. Nakaramdam ako ng konting takot. Habang nakikita ang galit sa kanyang muka, ngunit agad ko ring inalis iyon. It's true, huh? When the nice guy gets mad, even the devils will shiver. I'm already living there, Cruz. Nagangalit ang kanyang mga panga. Then you just stay there and leave our angel alone? I won't. She is mine already. She is carrying my child. I love her and I will not let go of her just because you said so. Determinado kong sabi. I'm not going to give up on her. Actually, makikipag-usap kami sa'yo kaya nagpunta kami dito. But everything's changed when Rosa's father offered us 100 million if we bring it to him. Wanna know the most challenging part, Belmonte? Sabi ni Troy habang nakaupo pa rin at nakakrus sa mga paa. 100 million? Oh, please. Ulo mo lang ang dadalhin namin. That means your body will stay here. Paliwanag ni Troy habang nang uuyam na nakatingin sa akin. I smirked. Do you think my wife would be happy if she found out that you, too, will be the reason why our child is fatherless? I know she still cares for me. She still loves me, right? She doesn't have to know. Pwede ka naman naming sabihin na iwan mo siya ng tuluyan at di ka na babalik pa. Nangahamang sabi ni Christoph habang papalapit sa kinatatayuan ko. Kahit ano pa ang gawin ninyong pananakot sa akin, hindi ko lalayuan si Rosa. Dahil mahal namin isa't isa. Mahal ako ni Rosa. He smirked. You think so, huh? Yes. Galit siya sa akin ngayon pero kapag napatunayan kong nagbago na ako, babalik na siya sa akin. Hindi ko nakita ang kamao nito at tumama yon sa mukha ko. Naramdaman ko ang pagtibok ng aking panga dahil sa tindi ng suntok. Tumayo ako ng tuwid at sinalubong ang galit sa mga mata nito. Exactly. Rosa is a martyr. She's a masochist. That's why you took her for granted. Her heart is so pure. Kaya nga nagtataka ako kung bakit may minahalang isang tulad mo. Hinaklet ni Christoph ang kwelyo ng aking damit. Tangina mo. Alam mo ba kung gaano siya nasaktan ng dahil sa'yo? She's crying non-stop while telling us what happened to her. Tinulak niya ako at sinugod para bigyan ng mas maraming sundok. You jerk, you're going to die now. Hindi ko sinasanggama ngayon because I deserve this. I need this. I know her agony because I'm the one who caused it. And it pains me a lot. A lot. Pinunasan ko ang dugong umagos mula sa pumoto kong labi. Pinilit kong palamigin ang aking ekspresyon at pinagmasdan si Christoph. Hingal kaming pareho. Ngunit nakakayong pa rin ang kanyang mga kamay, handang sumugod. She suffered enough because of her father's foolishness. You know that, right? Pero maski ikaw, nagpakatanga at sinaktan din siya. Gago ka. You did not realize that she is fragile, Jewel, and a very rare one.
My face softened when Rosa's image, smiling and all, popped up in my mind. She is a rare one indeed. I'm a lucky bastard to have her love me too much. You are an asshole. Frustrated niyang sabi bago tumingin kay Troy na hanggang ngayon nakakrus pa rin ang mga paa at pinaglalaroan ng isang bagay sa kanyang kamay. Hey Troy, why are you just watching there? Punch this sick bastard. I'm already tired. Troy chuckled. Jeez, your stamina sucks, bro. Well, sorry. I am busy cracking these nuts. Hey Patrick, don't you have any nutcrackers? Another loser. Christoph murmured. The nutcracker is in my drawer. Sagot ko bago umupo sa upuan na malapit sa akin. Si Christoph naman umupo malapit kay Troy at matalim pa rin ang tingin sa akin. What's the name of your secretary? She's hot. Cool na sabi ni Troy. He is naive. Can't he sense the atmosphere? Elaine Alonzo. I managed to answer. I heard Christoph. What? You're still going to seduce her even if she kick your balls? Napangiti ako na ma-imagine ko ang itsura ni Troy nang gawin niya ng sekretary ko. It is her habit whenever she is a molester. I am not a molester. My eyes were just drawn to her cleavage accidentally. Come on, bro. I'm an innocent man. You know I am. Hindi nito pinansin ang hinaing ng kapatid. Bagkos ay sa akin to malalim na tumingin. Belmonte, this is your last warning. Don't dare to hurt again. Mas malala pang gagawin ko sa mukha mo kapag sinaktan mo pa ulit siya. Baka gawin ko ng utos sa tito kapag umulit ka pa. I want more. Yeah, kumunot ang noo ni Christoph. More of what? Punch. Simpleng sabi ko. Are you out of your mind? Christoph snapped. Matatabunan ng sakit ang suntok mo, ang sakit na nararamdaman ko dito. Gago talaga. Troy, umuwi na tayo. Baka madurog pa ang bayag mo dito dahil sa sobrang manyak mo. Naiiling na saan ni Christoph. Ulul, Troy said. Oy Patrick, may good news nga pala ako sa'yo. Ano? Riker Montano is here. He's on his way to where Rosa is. I told him. Rosa's POV. Binuksan ko ang pinto ng home office ni Papa. Nakaupo ito sa likod ng kanyang mahogany desk at may binabasang libro. Papa, I said no already. Malamig na sabi nito habang inililipat ang papel sa libro. Bahala na sila Christoph at Troy sa kanya. Relax, sweetheart. Bakit pa kasi napatpataw ng presyo ng ulo niya? Sabi ko bago umupo sa upang nasa harap ng mahogany desk. Ngumiti ito ng malawak. Para exciting. Pagkatapos nga niyang sabihin yon, tumingin siya sa akin. Uminom ka na ba ng vitamins mo? Tumango ako, tinaplos ang muling umbok na aking tiyan. Napabuntong hininga ko bago magsalita. I still love him, Papa. Ang sabi niya. Gagawin niyang lahat para lang bumalik ako sa kanya. Pero sinaktan niya. Gusto mo pa rin ba siyang balikan? Gusto ko siyang balikan, Papa. Para hindi na ako babalik sa kanya ng ganun kadali. Dapat paghirapan niya. Dapat pagbalik ko mas maging matatag na ang relasyon namin. Malungkot kong tinignan si Papa. Sa tingin mo magiging tanga ako kung babalik ako sa piling niya? Sandaling natahimik si Papa at tumingin sa malayo. Inakit ko ang aking mga paa para mas komportabling pag-upo habang hinihintay ang sagot ni Papa. Tumayo siya, dahan-dahan na lumapit sa akin. Nasa likod ko siya at naramdaman kong ipinatong nito ang kanyang palad sa aking ulo. Hinaplos ang aking buhok. San ka ba mas magiging masaya, anak? Kasi kahit naman ipamukha ng iba ang mga naging katangahan mo, wala naman silang magagawa. Hindi ba? Sino sila para humadlang sa kaliligaya mo? Kinagat ko ang ibabang labi at tumango. Napatingin kami sa pinto nang may kumatok doon. Ilang sandali lang umawang iyon at pumasok si Maxine. Riker is here. Is what? I asked. Is waiting for you, Rosa. He wants to talk to you. Pero ang sabi ni Rike, titigilan niya na ako. Tumango ako at tumayo na. Lumabas ako ng home office ni Papa at bumaba sa may sala. Agad tumayo si Rike na makita akong pababa. Ipaganda niyo kami ng juice. Utos ko sa salubong kong katulong bago tumingin kay Rike. Tumikhim ako. Sananay tayo mag-usap. Sumunod ito sa akin nang tumungo ako sa double door para makapunta sa lanay. Agad dumampi sa balat ko ang malamig na hatid ng hangin. Umupo ako sa upang nasa coffee table at umupo naman to sa upuang nasa aking harapan. Need something? I said awkwardly. You. Seryosong sabi nito habang nakatingin sa akin ng diretsyo. Right, we talked about this.
He laughed a little. Just kidding. Pumunta ako dito para makita mo na magaling na ako. Para magpasalamat sa pag-aalaga mo sa akin. I'm glad that you're alright now. I smiled gently. Nagpapasalamat ako sa katulong na nagdala ng juice sa amin. Kinuha ko yon at ininom. Ganon din ang ginawa ni Reich. And I found new love. Gulat ako napatingin sa kanya. Binaba ko ang baso bago magsalita. You do? Where is she? Nasa California. She is my nurse there. I want to hear the whole story. She kissed me while I'm sleeping. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Paano mo nalaman? Tulog ka. I am pretending to be asleep. I am her first kiss. Then I lied being mad. Although I like her sweet lips and she told me that she's interested to me. I can sense longing in his voice. You love her? Bumaba ang mata nito sa braso. Love is a very strong word. One step at a time, Rosa. She said she's willing to wait for me. Well, you have yourself a masochist too. Do not hurt her and take her for granted, right? Nag-angat siya ng tingin. Sa akin at napabuntong hininga. Do not hurt her and do not take her for granted. Just like what Patrick did to you. Pain is the very best friend of love. If I don't feel pain, then I don't love him truly. Mapapatawad mo pa ba siya? Inawakan nito ang kamay na nasa ibabaw ng lamesa. Napatawad ko na siya, pero hindi pa ako babalik sa kanya. Hindi ko pa kaya. I want to give myself a break. Tumangutango ito at binitawan ng kamay ko para sumandal sa upuan. You're pregnant, huh? Troy told you, no? Well, you have a talkative cousin. A fucking secret talker. Natatawa niyang sabi. Ang sarap naman pakinggan ng tawa niya. Nabawasan ng bigat sa aking dibdib habang pinagmamasdan ang maliwanag na mukha nito. Sa dami na nangyari sa aming lahat, Reich deserves happiness. Well, yeah, I am 2 months pregnant. He shrugged her shoulders. Then, hindi na ako magtatagal pa. Magpahinga ka na? Tumayo ito at saka tumayo na rin ako. Dito ka na kumain. Malapit na naman mag-dinner. I can't. Magsaskype pa kami ni Almira 1 hour from now. Baka magtampo siya sa akin. Oh, well, he's moving forward. That's nice. Unti-unti nang umaayos ang lahat. Okay, baka ako pa maging handang sa happy ending mo. Naiiling tong ngumiti. Magpapaalam na ako kay Tito? Okay. Napahinto ako sa pagsunod kay Riker nang tumunog ang aming telepono. Lumapit ako ron at sinagot. I said, Hey, Baby Rosa. Agad kong nakilala ang nagmamayari ng malungkot na boses nito. Napapikit ako nang marinig ko ang boses nito. Patrick? I heard him sighed. I know, he's in here, Riker. Troy told me. So? Pinatatag ko ang aking boses. Inalis ko ang bahid ng kahit anong ekspresyon sa aking boses. I love you, more and more, Baby Rosa. If Riker is there to snatch you back and I gave you 2 choices, to stay with him or stay with me, please. Choose the path where you will be happy. Naramdaman ko ang pagmamahal sa kanyang boses. Tinakasan na lakas ang aking tuhod, kaya naman napaupo ako. Malapit sa silya. Lumunok ako na maraming beses para mawala ang bara sa aking lalamunan. So you're letting me go, huh? Nanikip ang dibdib ko na marinig ang impit na hikbi nito. No, God, no. I love you. And I know you love me too. You're not like me. Your love is deep, mine is shallow, but I'm willing to wait for you to forgive me. I am sorry, baby. Wala akong ginawa kundi yung pahirapan ka. I'm sorry I messed up. Di ako nakapagsalita. Nilayo ko ang telepono sa aking tenga para hindi nito marinig ang hikbi na hindi ko na mapigilan. Nanginginig ang kamay ko at labi. Mabilis ang paghinga ko para pakalmahin ang aking sarili. You're speechless. Oh yeah, you're tired. Have a rest, baby. I love you both. I love you. I love you. Mahal na mahal kita. I love you. Binaba ko na kaagad ang telepono. Pinunasan kong luha na patuloy lang sa pag-agos. I love you too. Hindi pa ako handang balikan ka. I am sorry, Dee. Lumipas ang isang araw na hindi kami nagkakausap ni Patrick. Hindi ko siya kinakamusta kahit sobra ng pag-aalala ko dahil sa ginawa sa kanya nila Troy. Pumasok na rin ako sa office dahil sobrang dami na nakatambak na gawain at mga reports na kailangan kong i-view. Naalis ang titig ko sa papel nang pumasok ang aking sekretarya. Ma'am, nandito na po ang asawa ninyo.
Magalang na saad nito. Malamang susunduin niya ako dahil ngayon ang petsa ng check-up ko sa OB. Tumikim ako at pinalamig ang aking ekspresyon. Nagkunwari akong tinitingnan ng sales report. Papasukin mo. Tumango ang babae at lumabas na. Wala pang isang minuto agad nang bumukas ang pinto. Naamoy ko na kaagad ang pamilyar na pabango nito. Hi, what are you doing here? Malamig kong sabi. Namutla ako na makitang sugat sa kanyang labi at pasa sa gilid noon. Putok din ang gitnang bahagi ng ilong nito na tinakpan lamang niya ng band-aid. What happened to your face? Ngumuwi ito at tinaplos ang panga. This is a lesson for me. Chris did that? Oh, I'm going to kill them. Binasag nila ang mukha ng asawa ko? Yeah, I deserve this. Is it painful? Lumapit to sa lamesa ko at ngumiti na parang walang iniindang sakit. I am fine, baby. Stop worrying. Nagiwas ako ng tingin at nagkunwaring maraming binabasa. I am not worried, no? Umikot to sa aking table at yumuko para tingnan ko ano ang ginagawa ko. Agad kong iniiwas sa mga papel at tinaliman siya ng tingin. Mind your own business. Ngayon nakaschedule ang check-up mo. Nandito ako para sunduin ka. Inismiran ko ito. I know how to drive a car. Susunod na lamang ako. Halos hindi na ako makahinga nang halos magdikit na ang labi niya at pisngi ko dahil sa sobrang lapit nito. Nakabaliktad ang binabasa mo. Nang sabihin nito yon, saka ko lang napansin na kabaliktad nga ang mga sulat. Tumikim ako at binagong pwesto ng tiningnan ko para di ako mapahiya. Wala kang pakialam. Mas gusto ko magbasa sa ganitong paraan. Walang pakailaman ng trip. He sighed. Tumama ang hininga nito sa aking pisngi. If you say so, baby. Napapitlag pa ako nang hawakan nitong kamay ko at pagsilikupin ang aming mga daliri. Let's go. We need to see your OB-GYN now. Please do not be stubborn. Para din to sa ikabubuti mo at ni baby. Napasimangot ako dahil natalong sistema ko kung sasama ba ako sa kanya o hindi. Bakit ba kasi kailangan pa niyang gamitin yung malambing niyang boses? Nakakainis. Iniinom mo ba ang vitamins mo? Tanong sa akin ng doktora. Tumango ako habang nakangiti sa kanya. Opo, nagpabili ulit ako ng bago dahil malapit nang maubos ang stock ko. Lumipat ang tingin nito kay Patrick na nasa tabi ko habang matiim na nakikinig. Pinagsalikop ng doktor ang kanyang kamay at ipinatong sa ibabaw ng lamesa. So, this is your husband? I wonder what happened to your face. I am Patrick Belmonte, Doc, and yes, I am her husband. And to answer your question, this happened because I'm an asshole, but not anymore. Sagot ni Patrick. Tumangot-tango ang doktora. Sound stuff. Alam kong may mga tao ka kaya tinanong mo na. Wala na po, Doc. Nagbabasa kasi ako ng pregnancy book kapag may libre akong oras para mas maalagaan pa ang mag-iina ko. He said gently. He stared at me with love in his eyes. Nagiwas ako ng tingin dahil nagririgod doon na ang puso ko. Lumabas kami sa klinik ni Doc pagkatapos ko magpasalamat at nang may mahabang question ng answer portion. Inakbayan agad ako ni Patrick habang papalapit kami sa kanyang kotse. Lumayo ka nga? Ang baho-baho mo. Tinakpan ko ang aking ilong at nagkunwari na nababahuan sa kanya. Napamang ito at agad nang inamoy ang sarili. Di naman na. Amoy gwapo nga ako eh. Umismid ako. Basta, lumayo ka nga kasi ang baho mo. He groaned. Binuksan niya ang pinto ng passenger seat para makapasok ako at pagkatapos umikot to papunta sa driver seat. Nanlaki ang aking mata nang hubarin nito ang kanyang puting polo at ihagis yon sa may backseat. What the? Tumaas ang isang sulok ng kanyang labi. Bakit? Nababahuan ka kaya hinubad ko. Nagpalip-pilit ang dila niya na bumaba ang aking tingin sa maskuladong dibdib nito, pati na rin sa kanyang washboard abs. Lumunok ako at nag-iwas ang tingin. Narinig ko pa to tumawa ng mahina. Huwag mong paglilihian ang abs ko. Ayoko lumabas ang anak natin na mas maskulado pa kaysa sa akin. I groaned in frustration. Humalakip-kip ako at tumingin sa labas ng kotse. Huwag kang mag-alala. Hindi kita paglilihian dahil ayoko na maging gago na katulad mo ang anak ko. Natahimik ito sa sinabi ko at pinaniobra papalabas ng parking lot ng klinik. Mula sa aking peripheral vision nakita ko kung paano huminga na malalim at pagkatapos hinaplos ang kanyang panga. Wala ka na bang ibang damit? Baka sipunin ka, I said. Iniwasan ko na magkaroon ng bahid ng pag-aalala ang aking boses. Huwag ka na mag-alala.
sa isang gagong katulad ko. Dahil ang mga gago'y hindi malanding magkasakit at hindi karapat-dapat na mag-alala ang isang katulad mo na sinaktan ko dahil sa isa akong gago? Seryoso pang sabi niya. Ngunit malinaw na nahalata ang sakit sa kanyang mga mata at boses. Rosa, isang buwan na ang nakakalipas. Patuloy pa ring panunuyo sa akin ni Patrick na balikan siya. At paulit-ulit ko rin siyang nire-reject. Ma'am Rosa, okay na po yung stage at yung catwalk. Sabi sa akin na inatasan ko na mag-ayos para sa darating na fashion show bukas. Gabi na at naghahabol na kami sa oras. Okay na ang lahat at kakaunti na lang aayusin kaya ipinaubaya ko na mga yon sa mga empleyado. Tumango ako. Good. Asikasuin mo na yung mga models natin. Tumalikod ito sa akin at pumalakpak para makuha ang atensyon ng mga modelo. Umupo ako sa isang tabi nang maramdaman ko ang hilo. Pumikit ako sa mandali para maipahinga ang katawan ko. May mga kamay na pumatong sa aking balikat kaya't napadilat ako. Tiningala ko to at nakita ang pag-aalala sa mukha ni Patrick. You're tired. Masama sa iyong napapagod? He said at inismiran ko to. Hindi pwede. Bukas na ang fashion show ko. Nang tumingin ako sa paligid napansin ko, halos lahat ng modelo ko'y natatapilok na sa gitna ng catwalk. Dahil lumilipat ang tingin nito sa aking asawa. Nang mahuli kong nakatitig ang isang babae, agad ko siyang tinalima ng tingin. Linda, why are your models tripping? Are they really professionals? Napapakamot ng ulo si Linda. I am sorry, Mrs. Belmonte. Umalis to at pinuntahan ng mga models para kausapin. I like the sound of that. Halos di ako makahinga na makita tong nakaluhod sa harapan ko at ang mainit na para dito'y bumalot sa aking kamay. What? When people around us are calling you, Mrs., I like the sound of that. At least they know who you belong to. He smiled. Mariin kong pinagdikit ang aking mga labi. Mabilis akong tumayo para makalayo sana sa kanya pero agad nang sumakit ang aking sentido. Napapikit ako at lumipad ang aking kamay sa aking noo. May mga brasong yumakap sa aking bewang at tinila ako papunta sa kanyang kandungan. You are harming yourself, he whispered hotly. Leave me alone. Nalaglag ang aking ulo sa kanyang balikat dahil sa naramdamang hilo. My head is spinning. Sleep then, I will carry you. Naramdaman kong hinaplos nito ang aking buhok. Masyado ka ng pagod. Shit, this ain't right, but it feels somehow soothing. Me and my baby likes it. Nagbago ka ng pabango? Inaantok kong sabi. Mas isiniksik ko pa ang ulo sa pagitan ng leeg nito. He chuckled. Oh, that's sexy. Yeah, ayokong nababahuan ka sa akin. Siniksik ko pang lalong ulo ko sa kanyang leeg. Pumaikot ang mga braso sa aking bewang at pinagsalikop sa tagiliran ko. I hate you for having this effect on me. I hate you so much. I am crazy for you, baby. I should be angry at him. Dapat sinisigawan ko siya ngayon. Dapat pinapaalis ko siya pero ayaw makisama ng sistema ko. Nagugustuhan nito ang pagkakadikit ng katawan ko kay Patrick. The last thing I remembered was his lips, touching my aching temple. Nagising ako na halos masilaw sa sikat ng araw. Tumihaya ako at napansin ang pamilyar na kwarto na kinaroroonan ko. Patrick's bedroom. No, our bedroom. Our used to be bedroom. Napasampal ako sa aking pisngi nang ma-realize na nakatulog nga pala ako na yakap-yakap siya. Kailangan ko nang umuwi. Nag-aalala na si Maxine. Shit! Bulong ko na makita ang isang manipis at mahabang t-shirt lang ang suot ko sa ilalim ng kumot. Agad akong bumangon at bihis na matinong damit bago hinanap ang mapangahas kong asawa. Dinala ko ng aking mga paa sa kusina dahil sa naaamoy kong ulam. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Buhay kong ito'y walang halaga kung ang pagmamahal mo'y mawawala pa. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Naitakip kong aking kamay sa bibig ko na mapagmasdan ang itsura nito. He's wearing a blight tight boxer at puting sando. Hawak ito ang sandok at nagsusway pa habang sumasabay sa tugtog mula sa radyo. Bumaba ang mata ko sa maskuladong likod nito. Napahagat ako sa aking labi. Bakit pakiramdam ko gustong gusto ko siyang yakapin? Pagmamahal mo lang ang tanging pag-asa. Di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Di ko na kaya pang humanap ng iba, pagkat ikaw lang ang tanging sinasamba.
Alam mo bang kapag kapiling ka, bawat sandali walang kasing ligaya. Hey! Tumigil to sa ginagawa at tumarap sa akin. Oh, you're awake. Naistorbo ka ba ng magandang boses ko? I smirked, trying so hard to insult him. You have a rare talent, Patrick. The talent to make your listeners' ears bleed. How mean! He chuckled. Nailing tong bumalik sa ginagawa. But the song is good. I cannot help but sing. Humalukip-kip ako at sumandal sa hamba ng pinto. Whatever. Uuwi na ako sa amin. Where's my clothes? Pinatay nito ang kalan at inilagay sa plato ang sinangag. Bago pa to humarap sa akin. San ka na ba uuwi? Nandito ka na nga sa bahay natin. This is not my home anymore, Patrick. Malamig kong sabi. Huminga ito ng malalim at nilagay sa mesa ang niluto. Lumapit siya sa akin. Tumayo ako ng maayos at binilik ang depensa ko. Rosa, stay here with me. I feel so empty when you're not around. Tinangka niya akong hawakan pero agad akong umatras. Nakita ko ang sakit na bumahid sa kanyang mata. Kung ganoon dapat sa simula pa lang, nagtiwala ka na agad sa akin, Patrick. Hindi mo na ba ako mapapatawad? His voice broke a little. I hate you, Patrick, but I hate myself more. Kasi kahit gaano mo pa ako saktan, mahal na mahal pa rin kita. Galit na galit ako sa'yo pero isang sorry mo lang nanlalambot na ako. Pero noon yon, iba na ngayon, Patrick. Pinatigas ko ang aking anyo. Lumuhod ka, magsorry ka, o umiyak ka man sa harapan ko. I don't give a damn anymore. But, baby Rosa, I'm a better man now. Then prove it. I don't need your words, Patrick. I don't believe them anymore. Bumagsak ang kanyang balikat. Don't give up on me. Too late for that. I already did. Pagkatapos kong sabihin yon, tumalikod na ako at iniwan na siya. Rosa, inawakan niyang braso ko kaya natigil ako sa paglalakad. Kailangan ko nang umalis. Mag-aanda pa ako para sa fashion show. Inaalis ko ang kamay niya, ngunit mas lalo lang yon kaya humihigpit kaya hinayaan ko na. Papunta na ako? Marahas ako napatingin sa kanya. Hindi ka invited. Then invite me, he said. I will not. Never. Please, I said. I will not. Naiirita kong sabi. I have my ways, he muttered. Ilalagay kita sa blacklist? I want to be there. I want to support you. He begged. Well, I don't need it. I said coldly. Baby, don't be like this. Pinagsiklop niyang aming mga kamay para halikan ang likod ng aking kamay. You made me to be like this, Patrick. Blame yourself. I mumbled. Pinagdikit pa niya ang aming likod at aming noo at saka pumikid. I've been blaming myself since the first day you shed your tears for me, Rosa. If I could change past, but I couldn't. Kung ayaw mo akong kausapin kita sa buong durasyon ng show, edi wag. I will just support you from afar. I just want to be there. I want to be with you even though you don't want to be with me. Dumilat ito at halos maubusan ako ng hininga na makitang pagmamahal sa kanyang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso ko nang bumaba ang aking titig sa kanyang labi. I missed his tips. Oh no, I don't. Nag-iwas ako ng tingin. Ipapadala ko na lang information at invitation sa office mo mamaya, I said. I have to go. Papatalikod na sana ako ngunit hindi niya binitawan ang kamay ko. Napangat ako ng tingin sa kanya. May ngiti na sa labi nito at halatang kasiyahan sa mga mata. How about breakfast? I gulped. I'm not hungry. But you have to eat. Kakain ako sa bahay ni Papa? Malamig kong sabi. But, nandito na ba ang kotse ko? I asked. Kung wala pa, magta-taxi na lang ako. No, ihahatid na kita pagkatapos natin kumain. Matigas niyang sabi at nilagay ang buhok na tumabing sa aking mukha sa likod ng aking tenga. Ayoko. Nanginig ang aking boses nang bumaba ang kamay nito sa aking bewang at habitin ako palapit sa kanya. I insist. Nanlambot ang tuhod ko na maramdamang inaamoy nito ang aking buhok pababa sa aking leeg. Nakakainis ka na, Patrick, I said helplessly.